Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang bansang El Salvador at ang Bitcoin, kung saan ang kanilang Congress ay nagbigay po ng green light or ibig sabihin ay pumayag po sila yan sa kanilang citizenship. Yan, pwede ka pong magkaroon ng citizenship sa pamamagitan ng pag-i-invest ng Bitcoin. Ayan, kakaiba po ito na pamamaraan para makakuha ng citizenship sa ibang bansa. Ayan, sa El Salvador po dyan. Kung gusto mong pumunta sa El Salvador ay ayan, mag-ipon-ipon ka na ng maraming investment at i-invest mo po ito at ayan, makakapasok ka po. Ayan, magiging isa kang citizen ng bansang El Salvador. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sa mga gustong mangibang bansa dyan, ayan, ang El Salvador. Kung gusto nyong pumasok dyan ay may isang paraan, pinakamadaling paraan po nito ay sa pamamagitan ng Bitcoin. Sabi po rito ay the El Salvadorian Congress has approved a law to speed up the citizenship acquisition for those who make donations in Bitcoin. Ayan, mas mapapabilis yung iyong citizenship dito sa bansang El Salvador. Ayan, kung mag-donate ka ng Bitcoin. Ayan, meron na po silang batas dyan at na-approve na raw. Ayan, na-approve ng kanilang El Salvadorian Congress. Ayan, para mapabilis ang iyong citizenship sa bansang ito. Ayan, magdo-donate ka lamang ng Bitcoin. Ganyan lamang po kasimple. El Salvador's Congress, with backing from President Nayib Bukele's New Idea Party, has passed a migration law that offers fast-track citizenship to foreigners who contribute to government social and economic programs through Bitcoin donations. Yan. Pa-donate lamang tayo ng Bitcoin. Ay, yan na po. Makakapasok na tayo sa bansang El Salvador. Magiging citizen na po tayo dyan. Kaya yan, yung kanilang Bitcoin, yung ating Bitcoin donations po rito ay mapupunta po sa kanilang government, social at saka economic programs. Yan. Sana itularan rin na rin po ito ng ibang mga bansa. Ayan, magdo-donate ka lang ng Bitcoin ay makakapasok ka na at magiging isa ka ng citizen sa kanilang bansa. Ayan, mas magiging madaling mangibang bansa kapag ganito. Ayan, yung ngayon ay sobrang hirap na ayan, mangibang bansa. Ang daming mga kung ano-ano diyang mga ayan, hinihiling na mga requirements. Syempre magbabayad ka rin ng ayan, dadaan na rin ang malaking amount ng pera diyan. Ayan, this unexpected decision made in a late night vote by the unicameral legislature on December 21 is expected to come into enforcement in the coming days per a Reuters report. Kaya yan, naaprubahan yung batas na ito at i-implement na ito sa paparating na mga araw. Yan, ang ganda po talaga nito. Siguro sana nga ay gayahin ito ng mga ibang bansa. However, the law does not contain any minimum requirements for a donation. Yan, wala daw pong minimum na requirements ang donation na ito. Ibig pong sabihin ay baka pwedeng mag-donate ka ng napaka liit na halaga ay pasok ka na. The reform stipulates that those who qualify will skip the standard need for the naturalization process of 5 years of continuous residence for anyone from a non-Hispanic country or 2 years if the person has a Salvadorian spouse. Kaya yan po kasi yung requirements dito. Kailangan mong mag-stay ayan, sa maging isa kang residence dito ng 5 years kung paggaling ka po sa bansa na non-Hispanic country. Yan, bago ka magkaroon ng citizenship sa bansang ito, El Salvador. Yan, pero kung pag may asawa ka naman na Salvadorian ay kailangan mong maging residence ng 2 years. Yan po yung mga requirements.
Pero ayan, kung pag nag-donate ka ng Bitcoin ay hindi mo na kailangang dumaan sa mga requirements na ito, sa mga ayan, napakatagal na requirements na pagiging isang residence ng ilang taon. Ayan, donate ka lang ng Bitcoin ay ayan, skip ka na rito, or ayan, hindi mo na kailangang dumaan pa rito. Kaya ayan, ganyan po katindi ang kanilang bagong batas na ito para sa kanilang citizenship. At the same time, it was previously reported that anyone can get the El Salvador Freedom Visa if one invests $1 million in BTC or USDT for the country's development. Yan na rin. Meron na rin pong isang naibalita na pwede ka raw pong makakuha ng tinatawag nilang El Salvador Freedom Visa. At ang kailangan mo lang gawin ay ang mag-invest ng $1 million na worth ng Bitcoin, or mag-invest ka ng $1 million na USDT sa kanilang ayan, para sa development ng kanilang bansa. Ayan, sobrang dali. Basta meron ka lamang malaking amount ng pera dito or Bitcoin. Ayan, nagkakalaga ng $1 million ay pasok ka na. Ikaw ay makakakuha na ng visa. Yan, El Salvador Freedom Visa. Ayan. The main goal of such an initiative is to benefit the economy, culture, and people of El Salvador. It is designed to create conditions in which people can independently contribute to forming a new economy for the country and a better future for the first cryptocurrency. Kaya yan. Yung layunin raw po nito ay syempre yung parang ginagawa po nila ito para sa ikauunlad ng ekonomiya, kultura at yung mga tao dito sa bansang El Salvador. Kaya yan po ang pinakadahilan kung bakit ganito yung mga kanilang requirements para magkaroon ng citizenship o makakuha ng El Salvador Freedom Visa dito sa bansang El Salvador. And El Salvador made Bitcoin its national currency in 2021, although its adoption has been slow and its use limited since November 2022. El Salvadorian authorities have been purchasing 1 BTC a day in a bid to shore up the country's treasury. Ayan. Yan po ang nangyari kung bakit minahal ng bansang El Salvador ang itong si Bitcoin, sapagkat tinangkilik po nila si Bitcoin nitong nakalipas na taong 2021 bilang kanilang national currency. Kaya ayan, unti-unti po nila itong inadapt at ginamit. Ayan, yun nga lang at limitado yung kanilang paggamit dito. Ayan, pero ayan, unti-unti po silang bumibili ng 1 BTC a day. Ayan. At yan po yung layunin nila para makaangat yung kanilang maiangat yung treasury ng kanilang bansa. Kaya ayan, yan po ang El Salvador. Kung gusto mo pong maging citizenship or magkaroon ng citizenship dito sa El Salvador ay ayan, mag-donate ka lang ng Bitcoin. Ayan, sa kanilang government. Ayan, pasok ka na sa citizenship. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.